Kung may nakukulong dahil sa bomb joke, higit daw dapat na maparusahan ang sinumang nagbabanta sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Ito ang binigyang diin ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang virtual press conference nitong Sabado ng madaling araw na meron o man na siyang kinausap na papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kapag pinapatay siya. Ayon kay Flores, hindi dapat baliwalain ang banta dahil kung ihahambing sa bomb joke na inaaresto at ikinukulong ang nagbitaw nito, ganoon din sa pagnanais ng kamatayan. Bukod sa padalos-dalos, mapanganib niya ang mga salita ng pangalawang pangulo na sumisira sa rule of law at sa demokrasya. Kaya kailangan ng kumilos ng Department of Justice para sa posibleng criminal liability. Banat naman ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua, hayaan ng magmura, magwala o pumalag si VP Sara hanggat gusto nito, ngunit naghahanap ng sagot ang mga Pilipino. Kung wala umano siyang maitutugon sa mga tanong, wala itong karapatan na umastang biktima kapag pinanagot. Samantala, sa kanyang live video sa social media platform kagabi, bumuelta si Vice President Duterte sa mga nagsasabing nababaliw na siya. Handa raw ang Vice Presidente na sumailalim sa psychological test. Ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test? Kahit ano yan. Neuropsychiatric test? Kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan. Nanawagan din si Duterte sa mamamayan na magsagawa ng peaceful assembly upang singilin ang pamahalaan sa mga pangako nito gaya na lamang ng 20 pesos na presyo ng bigas kada kilo. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan. Na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly at tayo ay may karapatan. Gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga Pilipino. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas, dapat ay tinutupad yon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.